So good day everyone. Today we will tackle all about the gender awareness or gender sensitivity, specifically the within peers and the mass media together with my group mates. So pag-uusapan natin ang within peers, no, kung paano natin maiiwasan yon. So ang tanong, ano nga ba ang gender sensitivity? So ang gender sensitivity is all about being awareness and respectful of differences in gender rules, identities, and dynamics. So, importante ito para maiwasan ang biases, stereotypes, at discrimination sa barkada, classmates, or workmate. Makakatulong ito para maging inclusive at respectful ang samahan. So, ang una is the understanding gender sensitivity. So, ang gender sensitivity daw ay tungkol sa pag-intindi kung paano naapektuhan ng gender ang experiences, opportunity, at interaction ng bawat tao. So, mahalaga ito para magtaguyod ng equality, respect, at inclusivity. Inclusivity sa mga relasyon, especially sa friends or peers. So, included ang challenge ng gender stereotypes, respect sa different identities, pag-implement ng equality at pagtugon sa gender-based bullying at harassment. So, the second one is the challenges to gender sensitivity among peers, no? So, maraming hadlang sa pagbuo ng gender sensitivity. Sa mga peer groups, kabilang na dito ang traditional gender rule na matagal na nating nakasanayan, sa peer procedure para sumunod sa mga stereotypes o expectations sa gender, lack of awareness about the effect of gender biases, limited chance for talking about open or gender issue. So, the third one is the opportunities for cultivating gender sensitivity. So, kahit may mga challenges, maraming way para ma-develop ang gender sensitivity. So, una, educate and awareness program para turuan ng mga taon tungkol dito. So, pangalawa, the role-playing exercises para maramdaman ang perspective ng iba. So, mentorship at peer support initiatives para magtulungan ang mga magkakaibigan, no? So, ang key points ng gender sensitivity sa peers or recognize gender stereotypes. So, minsan, pansin ba natin na iniisip natin na ang bagay na yan is pang lalaki lang, pang babae lang. For example, ang math, mas magaling yung mga lalaki sa math, ang mga babae, mas emotional kaysa sa mga lalaki, no? So, pwede nating i-break ang stereotypes na yun, no? So, pwede natin i-break ang stereotypes na yon. So, we can treat everyone based on their skills and personalities. Wag natin ibase ang bawat isa base sa kanilang gender, no? So, empathy and respect. So, intindihin ng experiences ng peer mo, lalo na kung iba ang gender identity nila. Example, may mga LGBTQ, may mga LGBTQ peer. So, be supportive at huwag magtanong ng offensive, no? Or parang malalagay mo sila na or magiging hindi na sila komportable sa'yo kasi magtatanong ka ng, for example, sino yung lalaki or sino yung babae sa relationship nyo. So, huwag ganun, no? So, equal opportunity. So, pag group project, or activity, make sure everyone gets equal rules and challenges. Huwag i-assign ang task sa girl lang ang technical test sa boy, no? I mean, huwag mag-assign ng creative task sa girl tapos technical task naman sa boy, no? So, how to practice gender sensitivity? So, paano natin mapapractice yung gender sensitivity, no? So, practical tips lang. Be open-minded.
i-accept or accept that people express their gender differently. Ano ang preferred pronoun mo, or be open-minded, no? Kaya sila ganyan kasi meron naman talagang ganun na tao. Hindi mangyayari yon kung walang explanation. At kung hindi naman natin alam, mas better na magtanong, no, in a nice way, in a professional way. So, create safe spaces sa group or barkada. I-encourage open discussion about gender issues. So, let them know na walang judgment. Example, if may na-open up regarding harassment, listen and support them instead of dismissing it. So, that's all ang iba. I-continue ng aking ka-groupmates. Thank you. So my topic is example of gender-sensitive and peers interaction. Number 1, using inclusive language, addressing peers with a non-gendered terms like everyone instead of guys. Dito sa number 1 is yung gagamit tayo ng words not inclusive, not only girl to boy, also the other gender. Number 2, encouraging equal participation. Encouraging all genders have the opportunity to express their ideas in group discussion. So, sa number 2, encouraging equal participations. So, i-encourage natin sila and other gender na mag-participate na kahit ano. Dahil yung iba naman, nagtatakot sila na mag-participate dahil nahuhusgahan na sila agad-agad. So, i-empower natin sila na kahit anong kasarian mo ay pwede ka. Number 3 naman, didiscuss ko na agad para mabilis. So, iwasan ng stereotypes. So, hindi porket magaling ang lalaki sa isang sports ay sila lang ang magaling. Hindi porket babae magaling nang magluto ay sila lang. Kahit anong kasarian mo, kaya mong gawin ng iba at kaya mo rin gawin. So, number 4, sa madaling salita, equal yung treatment, yung respeto ng anumang kasarian, pakinggan ang mga opinion nila,